Ang pagkakaloob sa mga pampublikong pangangaral. Ang pangangaral na may pagtanggap ng mga kaloob ay paraan ng Diyos upang ang tao'y bigyan ng malayang pagkakataong maipakita niya ang pag-ibig sa Diyos at sa mga mangangaral ng salita ng Diyos. Sa Mateo 10:42, at sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kaniya. Nang ang mga unang alagad ni Kristo ay humayo upang ipangaral ang kanyang mga salita, merong mga tao na kinilos ng Diyos upang magkaloob ito ang tumugon sa pangangailangan ng kanyang mga alagad sa Lucas 10:8. At sa alinmang bayan na iyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. At sa kanilang pagkakaloob sa mga alagad ng Panginoon na nangangaral ng mabuting balita, hindi ito kalilimutan ng Panginoon dahil ang ginawa nilang pagkakaloob ay sa Panginoon nila. Ito ginawa sa Mateo 25:34 hanggang 35. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nangasa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. At sasagot naman ang mga matuwid na mayroong pagtataka sa verse 37. Kung magkagayoy sasagutin siya ng mga matuwid na mangagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka? At ang magiging tugon sa kanila ng Panginoon sa verse 40, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ang mga alagad ni Kristo ay nag-iwan ng sa kanila ay pakinabang at lubusang itinalaga ang kanilang buhay upang dalhil ang mabuting balita sa mga tao sa Marcos 8:34, at pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad. At sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Sa pangangaral marami silang titiisin gaya ng mga panguusig dahil kahit ang ating Panginoong Hesus ay pinagsalitaan din ng iba't ibang masasamang paratang. Ang halimbawa nito, tinawag siyang matakaw, manlalasing, at ang nagsalita nito sa kanya ay mga taong relihiyoso rin sa Mateo 11, 18 hanggang 19, sapagkat naparito si Juan na hindi kumakain o umiinom man, at sinasabi nila siya ay mayroong demonyo. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi nila, narito ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak, isang kaibigan ng mga manininggil ng buwis at ng mga makasalanan, at ang karunungan ay inaaring ganap ng kaniyang mga gawa. At mga nagsalita nito sa kanya ay mga taong relihiyoso na walang ibang iniisip kundi pasamain ang ating Panginoong Hesus. Ganito rin ang mga nararanasan natin bilang isang tunay na alagad ng Panginoon, na mayroong mga relihiyoso na walang ibang inisip kundi pasamain ang pangangaral na mayroong pagtanggap ng mga kaloob. Ano ang kanilang mga maling paratang na ginagawa? Bakit daw ipinangangalakal ninyo ang salita ng Panginoon at gagamit pa sila ng mga talata sa Biblia na hindi naman nila nauunawaan, kanilang bibintangan tayong atin daw pinangangalakal ang salita ng Panginoon. Ano ang totoo, tumatanggap tayo ng mga kaloob na gaya ng utos ni Kristo? Nasa alinmang bayan na inyong puntahan, tanggapin ninyo ang anumang ipagkaloob sa inyo ng tao. Lucas 10:7 hanggang 8, at magsipanatili kayo sa bahay ding yaon na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kaniyang kaupahan. Huwag kayong mangagpalipat-lipat sa bahay-bahay. At sa alinmang bayan na iyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. Dahil pag sinabing ipinangangalakal mo ang salita ng Panginoon, ito'y sapilitan at merong nakafix na halaga o may presyo kang ibinibigay sa tao. Ito ang ipinagbabawal ng Panginoon, na lagyan mo ng presyo, dahil pag may presyo na parang pinababayaran mo na ang salita ng Panginoon sa Mateo 10:8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Kaya halimbawa, kung ang isang alagad ni Kristo
ay nag-pray sa may sakit at ito'y binigyan niya ng presyo, ito ang bayad. Ngunit sa ating pangangaral, tumatanggap man tayo ng mga love offering. Hindi ito bayad dahil hindi naman tayo nagbibigay ng presyo sa pangangaral. Nasa tao na kung gusto niyang mag-offering sa gawain ng Panginoon. Sa makatuwid, hindi bayad sa pangangaral ating mga pagtanggap ng mga kaloob dahil hindi naman tayo nagbibigay ng presyo o wala namang nakafix na halaga kung ano lang ang kusa nilang ipagkaloob. Nasasaka nila kung gusto nilang mag-love offering sa gawain ng Panginoon ito ay nasasa kanilang kapasyahan. Hindi naman pipilitin kung ayaw nilang magkaloob. Ang katwiran naman ng iba, 'di ba, ang Diyos ay mayaman, bakit kailangan pang magkaloob? Totoo, mayaman ang Diyos. Siya ang may likha ng lahat ng mga bagay. Pero ang tanong, bakit pa iniutos ng Panginoon tumanggap ng mga kaloob sa gitna ng mga tao? Ganito ang sinasabi sa mga awit 68, 18. Sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapanghimagsik upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Sa makatuwid paraan pala ito ng Diyos upang makita ng Diyos ang puso ng isang tao kung siya ay may pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon at paraan na rin upang mapalapit siya sa Diyos dahil meron mabuti siyang damdamin sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga pagkakaloob. Dahil ang pagkakaloob ay paraan ng Diyos para makita ng Diyos ang kanyang puso kung meron siyang mabuting damdamin sa gawain ng Panginoon at sa mga alagad niya na nagdadala ng mabuting balita, Mateo 10:42. Saan naman nagagamit ang mga kaloob na ito? Ito'y nagagamit sa ating mga pangangaral ng salita ng Diyos. Tulad ng telebisyon, radyo, mga pag-iimprinta ng mga babasahin, pagpapatayo ng mga bahay-sambahan, mga pangangailangan ng mga mangangaral at mga social services na ating itinutulong sa mga tao tulad ng pagsasagawa ng mga medical mission, mga pagkukrusada sa iba't ibang bansa upang ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng dako. Sa makatuwid, pag nakita ng Diyos ang iyong puso na mayroong kang pagmamalasakit sa kanyang gawain dito sa lupa at sa mga alagad niya na nagdadala ng mabuting balita, hindi iyan makakalimutan ng ating Panginoon sa Hebreo 6:10. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo.